Hi guys, maayong buntag. Hindi muna tayo aalis ngayon kasi bawal tayo magpainit. So welcome once again sa aking YouTube channel, Princess Giga, Tindera sa Africa. Maraming salamat sa lahat na nandito ngayon at sa mga wala pa dito ngayon, see you later. Alam ko iba-iba kayo ng oras ng panonood eh. Na-distract ako guys, tara samahan niyo ako. Na-distract ako, wait lang, dahan-dahan lang kayo. Na-distract tayo kasi merong pumasok na puting paro-paro. Ayan, hali kayo guys. Ay, ayun. Makunan ba ng ano? Wow, nakita nyo guys, merong paro-paro na puti. Kanina pa siya, oh. Wow. Ang saya. Kasi nung isang araw, merong parang yellowish na paro-paro. Huwag ka muna lumabas. Kailangan kita ngayon dito. Ang daming nagpapapasok dito ng mga paru-paro talaga lately. Merong yellowish, merong puti. Ang sarap sa feeling, nakaka-positive, nakaka-good vibes. Pero nag-promise ako sa inyo na after 2 taon dito sa bahay, bibigyan ko kayo ng tour, house tour. Kasi nga, merong mga desisyon dito sa bahay guys na pinagsisihan ko. Merong mga ginawa dito sa bahay na hindi ko nagustuhan later on, parang after 6 months. So at least meron kayong idea ba if ever na ipagawa nyo yung ganito, i-consider nyo muna kung kailangan ba siya, kung gusto nyo ba talaga. At kung nagpa-interior design kayo guys, maisip nyo muna kung i-check nyo muna yung design, kung ano ba siya, importante ba siya or essential ba siya sa bahay ninyo. Kasi etong bahay ko, ang talagang pinakatinutukan ko dito is yung space. Ayoko na maraming gamit, ayoko ng hoarding. Pero mamaya makikita nyo din nag-hoarding din tayo. Pero sa mga nanonood ng video ko ngayon at napapansin niyo yung ibang kulay ng aking mukha, ito po ang aking day 3. Day 3 na ba? 12 hours, 24 hours, ika 48 hours ng ating mukha. Or 36 hours ngayong umaga, 48 hours mamayang hapon. But this is how it looks after vampire facial treatment. So this is very normal you guys. Hindi po ako binugbog, hindi po ako kinulata. Disclaimer tayo dyan, hindi po ako minaltrato. Ayan, disclaimer tayo para sigurado dahil baka mamaya, alam nyo na maraming mga paru-parong masama ang hangad. Ayun. So, dito muna tayo guys. Gusto ko kayong i-house tour sa loob ng bahay namin after 2 years. So, papasok muna tayo sa loob. But as you can see dito na side, sa front, hindi pa talaga namin nalalagyan dito ng tiles. Yan, hindi naman siya priority na. Meron na po tayong tiles. Maraming salamat. Yung mga continuous ninyo na pagmamahal at suporta guys, malaking tulong po talaga sa amin ng mga bata. So, may kukunin na akong tiles. Ayan, dito sa harap. Pag-usapan na lang natin yung tiles in another episode. Pero ang kailangan ko talagang pagtuunan ng pansin sa pagbibenta ko ngayong buwan tsaka next month is eto namang bricks. Para ma-set up ko yung mga pwedeng laruan at lakaran ng maayos na mga bata, lalo na ni Mayumi, no? Si Mayumi kahapon, guys, gumawa ng muddy paddle. Gumawa siya ng putik at lupa at doon siya nagtatatalon. Masaya naman, gusto ko naman yung ganun, pero at least pag may maayos na bricks, pwede siyang maglaro ng maayos dito sa labas. So, tara, pasok tayo. So, dito muna tayo magsimula sa screen door. Etong screen door, napaka-importante niyan, guys. Etong screen door, talagang pinalagay ko siya kasabay ng grills dito sa bintana. Galing ng cameraman ko Parang magpapabono sa Pasko tong cameraman natin So, ayan guys, nilagay ko to siya para pag binuksan natin yung pinto, napasok pa din yung hangin, pero hindi napasok ang bangaw. Hindi pa din pumasok dito ang mga bangaw at nasasamang elemento. So, pinalagyan ko talaga ng screen door. So, eto, it is an essential. Pag nagpagawa kayo ng bahay, guys, baka sabihin niyo hindi importante to. Importante po siya. Idagdag nyo sa priority ninyo pag nagpapa-set up kayo ng bahay ninyo. Tara, pasok tayo. So, again, magdadalawang taon na po itong bahay namin. This is our second Christmas dito sa bahay namin ng mga anak ko. This is a 3-bedroom house, 150 square meters sa loob. Merong 3 bedroom at 2 toilet at meron siyang dirty kitchen sa likod, pero in-extend ko na yon. Hindi siya kasali sa setup ng bahay. So, close muna natin to. Then, on ko lang yung aircon. On natin yung aircon. Chico, say hi ka, anak.
Hi! Walang pasok si Chico ngayon, so chill mode muna siya. Hinayaan ko siyang manood ng TV. Close lang natin to. Okay, dito tayo. So, unang-una guys, may nakapansin sa inyo na maganda yung aking couch. So, sa sofa natin, mas pinili ko talaga itong synthetic na fabric. Lapitan nyo guys, yung quality ng ating ano. Ayan. Synthetic fabric. So, ganyan ang tela niya. Yan yung synthetic. Bali, ano siya, leather siya, synthetic fabric, synthetic leather pala. Bali, leather siya, pero yung fake na klase. Then, ito yung accent chair na gawa sa tela. So, guys, bakit ayoko ng tela na sofa? Look at this. Example yan. Oh. So, bukod sa nagdidikitan siya ng alikabok, madali siyang mabasa, accidentally nasusulatan ng mga bata. Yung mga bata hindi ko naman makontrol kasi syempre mahilig sila mag-drawing baga. So, yan yung ayoko. Hindi ko lang alam kung matatanggal pa natin yan. Kung natanggal nyo sa inyo guys, bigyan nyo naman ako ng tips down below kung paano tanggalin. Okay? So, next natin is, syempre meron tayong switch dito. Ito yung ilaw sa labas at ilaw sa loob ng bahay. Try natin pa ilaw guys. Yan ang ating ilaw dito. Ayan. Okay. So, normally ilaw, pinapaon ko lang talaga siya alas 5:30 or alas 6 ng hapon or gabi. Then, cortina. Maganda talaga na merong sheer curtain at saka itong pinaka main curtain. Pero hindi to siya block. Hindi siya block curtain. So, pasok pa din yung init ng araw. Though, nakita ko sa mga YouTube videos, no, na meron silang ina-advise or sinasuggest for modern minimalist na style ng bahay, mas nakakapaganda pa kapag ka-ceiling curtain siya or abot talaga hanggang dun sa tuktok yung kortina. Ayan. Pansin nyo ba yung crack, guys? May crack. Yung crack na yan, ano lang yan siya? It is just, yung sa pintura niya lang na crack ba? Hindi talaga siya crack sa pader. Okay. So, eto, kasama to sa interior ng bahay. Ginagamit ko to once in a while to warm and make the sitting area a little bit cozy. Lalo na pag ako lang mag-isa or may bisita ako, tas tahimik mode lang, pinapaon ko to. Pero hindi palagi. So, dito tayo. Etong table na to, after malapit siya nag 2 years, guys, hindi siya umabot talaga ng 2 years at nabasag po yung salamin niya. So, knowing na may mga anak ako, I actually expected na mababasag talaga siya kapag merong aksidente or insidente na mangyayari. So, ang nangyari, umakyat si Chico doon sa may shelf. And then, eto yung table na ginamit niyang patungan. Nalaglag yung frame na malaki, nabangga sa table, nabasag yung glass, nabasag din yung picture frame, at nabasag din yung tiles. So, mamaya papakita ko sa inyo. So, ngayon, pinalitan po ito ng, ayan, nabili lang yan sa Shopee, balambot lang siya. And then, etong cover niya, hindi na siya glass, guys. Pero kahit na hindi mo siya lagyan ng cover, makintab pa rin naman siya. Nagdoble lang ng parang plastic pang tabon, pero hindi na siya glass. Kasi nga, yun, malakas talaga yung chance na mababasag siya. Okay, so punta tayo dito, guys. This one. Etong part na to ng bahay, this is just a wall accent. So, etong wall accent na to, naka-sage green kasi yung kulay na inirequest ko talaga sa interior designer ay sage green na kulay. Anything na merong green, warm, inviting, calming na green. So, eto yung green na napili ng interior designer. Ayan. Then eto, ang pangit sa material na to, this is actually hollow. So, nabangga po siya ng ilang beses, nabutas. So, eto yung kanyang disadvantage. So, kapag maglagay kayo ng ganito sa bahay ninyo, tas may mga bata, malaki yung chance na madadamage. Lapitan ninyo, guys. Ayan, very hollow po siya sa loob. So, nabangga po ito ni Chico, parang naglalaro siya, nagkaroon po siya ng butas. Ayan, may mga butas, may mga damage. So, mahirap na po yan siya ayusin at unless palitan talaga natin, no? Etong whole item na to. At medyo may kamahalan din to, guys. Parang nasa 1,000 mahigit yung isang piraso lang nito. Pero eto yung hollow na quality. Kasi merong quality nito na mahal. Nasa 3,000 to 5,000 pesos ata ang isang piraso lang. Ito kasi tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Ayan.
Then, dito tayo sa may, dito tayo na side. Isa sa favorite part ko na design ng bahay ay etong ating, ano bang tawag nito? Nakalimutan ko yung tawag. Ganitong klase na detail sa bahay. Simple lang siya, but it gives that texture and it gives that character sa wall. So, eto, meron akong pinagawa dito, guys, na family picture namin ng mga bata, including Mayumi when she turned 1 years old. So, it was printed na malaking size at dito ko siya ilalagay. So, I'm very excited na ma-add siya dito sa bahay namin ng mga anak ko. Ayan. In this side naman, panel yata yung tawag nito, accent panel or something. So, eto gusto ko rin to siya. Eto na part. Basic lang, simple lang, wala masyadong pressure. So, nagustuhan ko to. The color for me is still amazing. Akala ko nga after 1 year, 2 years, parang ayoko na yung kulay niya. Pero after 2 years, masarap pa rin talaga sa pakiramdam yung kulay na pinili ng interior designer sa bahay. But, this one, eto hindi nagustuhan ng pamilya ko. This one is just a shelf, open shelf, to put things. So, ang nangyari, parang naging tambakan siya ng gamit. Merong laruan ni Chico, merong lapis, ayan, nagkahulog-hulog na. Tapos, hindi siya ganun ka-steady, guys. Tingnan nyo. Oh. Ayoko yung ganyan na na hindi siya steady. Kasi may malaking chance na malaglag lahat yan. So, nilagay ko lang yung picture namin ng mga anak ko. And this picture, lapitan natin, guys. Etong picture na to, yung first Christmas namin ng mga bata. I was pregnant with Mayumi and I think manganganak na ako niyan 1 month na lang. Kasi December namin tinake yung picture. January 16, nanganak na ako kay Mayumi. So, wala pa si Mayumi dito. But we have a new picture na and that's what we're going to print. This is Kuya Kahil. Si Kuya Kahil na graduate siya ng kinder. Kasi gusto kong ipaprint yung mga graduation photos niya. Kinder, elementary, university, inshallah. Ayun. Merong mga decoration na nilagay, yung interior designer. Pero nilagay ko siya sa taas kasi nga, babasagin. Babasagin siya, guys. Other than this, siguro if I'm going to be given the chance, I will remove this one na lang. And mag-iisip na lang ako ng something else dito na side. Maybe manipis lang siya na cabinet or closet na manipis lang. Hindi kailangan makapal. And then from there, doon na lang tayo magiging storage na siya. Magiging ano pa siya, shelf for picture frames. Kasi gusto ko merong konting picture frame pagpasok sa bahay para makita yung mga mukha ng mga anak ko. I love this detail. Ayan, meron tayong ganito dito. May pa-frame. So, wala namang nabago dyan, guys. Ganyan pa rin ang nilagay nila. Nagustuhan ko pa din yan. Eto, guys. Etong mat na to. Maganda to siya nung bago pa siya. Pero ngayon na luma na. Makikita mo na parang na siyang... Alam niyo yung, alam niyo yung balahibo ng aso pag hindi naligo ng mga 1 taon. Ganyan ang nangyayari. Pero hindi siya mabaho. Hindi naman siya as in madumi talaga. Siguro maalikabok lang. But, maganda na merong rug sa bahay. Medyo nakakadagdag din siya ng character. So, before tayo mag-bedroom, dito muna tayo sa dining. Ayan. So, ito ang dining area, guys. Ayan, dining area natin. Lagay ko lang muna to dito. So, from there, dyan lang kayo, guys, ha? Kasi, ay, hindi pala nabalik to. Bakit hindi nabalik to? Ha? Anong ginawa mo dito? Si kuya mo na lang. Okay. So, etong dining area, basically, hanggang dito lang talaga yung bahay. Bukod dun sa bedrooms at saka 2 bathroom, dito lang talaga yung bahay na turnover. So, after nitong space na to, doon na side, additional ko na yon. Pina-renovate ko na siya, pinadagdag ko na lang siya para maging efficient yung space natin. But this is how the dining looks like. Dito tayo sa may... dito. This is Korean blinds. Korean blinds yung ginamit namin dito kasi that time si Chico, si Calby, maliliit pa talaga sila, mahilig magtaguan. Ang iniiwasan ko is baka magtago sila sa kortina at malaglag sa kanila. So sabi ko, mag-ano sila, Korean blind.
Ayun, nandiyan na si Calby from school. So, Korean blinds ang gamit dito, guys. I love it. Gusto ko naman siya. Wala naman akong problema dyan. Then, the dining is this one. Sa awa ng Diyos, magdadalawang taon na itong lamesa namin. Hindi naman nabasag, no? Medyo kinabahan ako dito kasi sabi ko, naku, baka mabasag kasi nga glass. Pero okay naman siya. Another thing is etong dining chair natin. Ayan, lapitan nyo guys yung kanyang texture. Maganda yung texture niya, maganda yung quality niya. Kaso the cons of this, madali po siyang hawakan ng dumi. And knowing na mga bata yung kumakain, talagang marumi na siya after 1 year and almost 2 years, no? Look at this one, guys. So, kailangan ko siyang pagtuunan ng pansin talaga on how to clean. Hi! Welcome back, my love. Did you have fun in school? Yeah. Good. So So awesome. awesome. They gave me a lot of scars. Be? Wow! Bakit? Anong ginawa mo? She gave me. Kiss mama. Naubos ang snack mo? Wow, hindi ka pa nag-Yakult. Bis ka muna. So, kailangan ko siya pagtuunan ng pansin, guys. Talaga. As in, isang araw na kailangan linisan lang tong upuan, mga upuan. So, I think, kailangan natin ng sabon, soft na brush, kailangan natin ng magandang init ng araw para malinis siya. So, ipaproject natin yan very soon. Dahil medyo nakakasad kapag kumakain, mga bata, kumakain kami, and then marumi na yung upuan. Pero, somehow, na ano ko na siya, na-anticipate ko na kasi nga mga bata, 'di ba? Ganun talaga, guys. Actually, maraming nag-comment sa akin, Madam, ang ano ng bahay mo, ang aliwalas, hindi makalat. It takes a lot, guys, para ma-maintain, at least hindi makalat. Pero makalat po talaga ang bahay. Normal yan pag may mga bata. Pero talagang ako, tinatry ko, kahit ako lang mag-isa, na maayos yung bahay bago ako matulog. Para pagkagising ko ng umaga, maganda yung welcome ng ating araw. Kasi pangit naman, natulog tayo, marumi, makalat. Pagising natin, ganun pa din. So maganda kapag nagliligpit din. At saka ang mga bata, hindi masyado sa laruan. So, meron silang laruan, konti lang. Hindi ko sila binibilhan ng marami talaga. But, yeah. That's how it is. Say hello to my flower this week. Ayan, ang bulaklak natin ngayong linggo ay anthurium na merong baby's breath. Tuwang-tuwa si Mama, sabi niya ang ganda daw ng kulay. So, recently ko lang to ginawa, guys, no? Kasi I need to welcome new beginning, new positivities, new feelings dito sa bahay. Marami tayong mga good news, marami tayong mga blessing, marami tayong mga magagandang nangyayari sa buhay natin. Ever since naman talaga, regardless of those negativities, regardless of the dark side ng normal na nangyayari sa buhay natin, we have to focus more dun sa positive side. Okay? Kasi pag hindi tayo nag-focus sa positive side, madali ka lang mabuang. Kaya maraming tao talaga masyadong mataas yung level ng depression, mataas ang level ng anxiety nila. Kasi nga, they dwell on something na they know it's not healthy. Okay? So for me, I know that life is not perfect. My life is not perfect. Meron talagang downs, merong ups. But I have a lot of ups. Starting from very, very small things, guys. Hanggang sa, malalaking bagay. Now, let's go dito na side naman. Dito na side is ang piano ni Calby. Ayan. Nung meron pa akong konting na-save sa pagbebenta ko, guys, I decided to get Calby this piano para meron siyang tugtugin dito sa bahay. Though hindi siya masyadong nakafocus lately, pero iniisip ko mag-e-enroll siya sa isang extra class na piano lesson para kapag ka 70 years old na ako, inshallah, merong magtutugtog sa akin, guys. Yun talaga yung pinaka-highlight. And it's so good to learn new skill, lalo na sa music. Kasi hindi naman talaga kami inclined sa music, magkakapatid. Never kami na-enroll sa mga extra class, never kami nabilhan ng mga instruments. Ang pangit pa ng boses namin, guys. Pang-vlog lang talaga. Hindi naman kami magandang boses na nakakanta. Pero, it's good to have that kind of music sa buhay natin. Then, pansin nyo dito, guys, meron akong salamin. Etong salamin dito ko siya nilagay. Bakit?
hindi po ako pala tingin sa salamin. Ang mga kapatid ko mahilig magsalamin, si Madam Ten Gibbs, si Madam Sheena, laging naka-OOTD check. Ako hindi. So, okay lang sa akin na dito yung salamin sa dining. So, lahat merong access na nagsasalamin. Pero wala naman masyadong mahilig mag-outfitan dito talaga. Ako nag-outfit lang ako recently kasi nagbebenta-benta talaga ako ng alahas, guys. Ayun. And this one, importante to sa bahay ko kasi pag nagba-blackout, kailangan namin ng liwanag. Kaya meron akong Akari brand na emergency light. Okay, so dito tayo. Ito naman, nakikita niyo to, this is a strip light. Maganda to eh, favorite ko to na part ng bahay namin. Kaso nahulog siya kasi medyo naging maluwag na yung kanyang pako. So kailangan siyang ayusin. It is still in working condition. Maganda to siyang i-on, especially on some nights na feel ko malinis yung bahay, feel ko kalmado yung bahay, talagang pinapa-on ko to. So, ayusin lang to mamaya. And then this one, I recently added this for Calbi and Chico. Ito yung kanilang drawing area. So, binilhan ko sila ng lahat ng gamit, guys. Pero hindi ko alam para po siyang kutsara at tinidor na biglang nawawala. Parang medyas na biglang nawawala yung pares. Hindi mo alam saan napunta. So, hindi ko alam sana naman yung kanilang mga coloring materials. Hindi na ako bumili nun after kasi sabi ko they have to learn how to keep their things. But this is the space for Chico and Calbi. And then we have here etong aking counter. So, isog kayo konti guys para makita ninyo doon. Yan. Eto siya, kasama na to sa bahay, etong whole set. Basically, ang setup ng bahay, ang kitchen ay pinasok sa loob. Kaso, di ba pag nasa loob yung kusina, guys, is mabaho, magluto, marumi, madaling maanuhan ng langaw. So, hindi talaga ako pro sa kitchen sa loob ng bahay. But, hindi ko siya tinanggal kasi ginawa ko siyang storage. Ayan. Ano ba itong picture namin ng mga kapatid ko? Parang pangtakot sa ipis. Nilagay pa sa cabinet. Nabasag kasi yung frame nito. But this is my whole family. Ayan. Si Mama, followed by the firstborn, si Achi, followed by the secondborn, si Madam Tets, yung teacher ko na kapatid. Ako yung ikatatlo, ayan. Alam nyo na yung buhay ko, hindi ko na kailangang i-chika. Ikaapat, si Madam Ten Gibbs, ang pinaka-bubbly, charming, at galante, pero nakalista sa listahan ng utang namin na kapatid. Siya ang ikalima naman, si Boss Jean. Nagpatayo ng hardware recently, pero nagsara yung hardware. That one is a different story. Ang sumunod namin, ika-anim, si Madam Bibi, yung ukay-ukay queen namin magkakapatid. Patient sa ukay-ukay. Eto kasi siya ang reyna ng ukay-ukay. Eto, malapit niya ng palitan. Kasi eto talaga, pag dinala mo sa ukay-ukay yan, grabe. Tapos, ang ikapito namin ay yung real estate agent broker namin sa Cebu, naka-base, si Freebie. And lastly is yung aming criminology graduate. Ngayon ay nagre-review for board exam, si James Keith, bunsong kapatid namin. So, 8 po kaming lahat. All alive, kicking, and blessed. Yes. Wala na kaming papa. 18 years ago, wala na po si papa. Namatay siya through a vehicular accident. Napuruhan po yung kanyang ulo. Dinala namin siya sa hospital but he was pronounced. I know, nag-ICU pa si papa but then few hours, talagang nag-give up na. Kasi nga, utak yung napuruhan. Ulo, hindi lumabas yung dugo. So, nagkaroon ng internal bleeding. Sabi ng doktor, pag may chance na mabuhay, magiging lantang gulay. So, machine na lang yung nagpapabit ng heart ni Papa that time. So, that time, nag-decide na lang si Mama talaga na to let Papa rest na. Kasi nga, machine na lang din talaga yung bumubuhay sa kanya. So, ever since si Mama na lang yung kasama namin magkakapatid. Kaya nakikita nyo kami, halos maging close kami talaga masyado kasi wala naman kaming tatay na. Si Mama na lang. Tsaka close din kami kay Mama. Ayan, kapag si Mama ay iniiwan niya yung tindahan, guys. Okay. So, dito namin nilalagay yung mga gamit namin, mga extra plate. Ayan, mga medicine ng mga bata. Ayan. Madumi pa, guys. We are doing general cleaning slowly, bit by bit. Kasi nga, busy kami this month. Pero, slowly lang, para hindi masyadong overwhelming, no?
dahan-dahan. Kasi nga, may mga pader na marumi na. Dahil yung mga bata, hawak dito, hawak doon. Minsan kahit kami, mga adults, hawak dito. Hindi natin alam, marumi yung kamay natin. Minsan mga pagkain, tumatalsik. So, we are really trying to clean up slowly. Dito naman sa baba, the same pa din, storage pa din siya guys. Oh, study materials ng mga bata na kailangan kong pagdesisyonan kung itatapon ko na ba. Ayan, dito hindi pa siya organized. Hindi siya organized talaga guys, kailangan pang ayusin. Then, isa sa pinaka-essential of course, water machine. Wala na palang laman tong tubig natin, so kailangan na natin mag-refill. Ayan. Basically, this is what we have sa dining area namin. But now, I'm going to take you sa kwarto naman. So, tara, samahan. So, sa kwarto, guys, meron kaming, doon ka siguro banda. Diyan sa corner yan. Meron tayong 3 bedrooms at saka 2 bathrooms. Ang 3 bedrooms, talagang ginusto ko na 3 kasi gusto ko si mama dito sa akin magstay. Then, 2 bathroom. Ang isa para sa mga bata at bisita. Ang isa is nasa master's bedroom. So, pupuntahan natin yung kwarto ng mga bata. Wag na lang yung kwarto ni mama kasi tulog si Mayumi. Ayaw kong maabala. But they look the same. Exactly the same. So, this is mom's room. Ayan. Dito tayo sa kwarto ng mga anak ko. So, sa kwarto ng mga anak ko, guys, ano yung common na makikita ng common scenario is yung kanilang cabinet. Yung kanilang drawer na laging ganyan. Kasi sila na lang yung nagbibihis sa sarili nila. Sila nang kumukuha ng gamit nila. So, normal na yan ng ganyan. Kahit na tinitrain ko sila 1 million times, guys, mahirap talaga. So, alam ko maraming nanay yung ganun din yung struggle, no? But this is how it looks like. Kakaano lang namin ito kaka-rearrange lang namin para magbago yung kanilang bedroom. Ito aking pamaypay from Uganda. Yan. So, meron aircon ang mga bata, guys, pero window type lang. Ang maganda sa window type kasi, it is, mura lang siya sa kuryente. Okay? So, ano ang pinagsisihan ko dito sa bedroom ng mga bata? Nagpagawa ako ng bed, pull-out bed. Wala nang space para i-pull out. Saan ko pa ipa-pull out? Kasi dapat, yung original plan nito, double deck siya. Kasi sabi ko, ayoko ng double deck kasi malaki yung chance na mahulog sila. So, sabi ko, 1 bed na lang, tapos pull out. Napo-pull out pa rin naman siya, guys, pero maliit lang. Parang nakagano. Harap kang naka 6 feet under pag natulog ka dun sa pull out. So, kapag ka merong pumupunta o natulog dito na lang sila sa extra mattress. Ayan. The color is okay. The color is friendly for children. Pero may mga white. Tingnan nyo, guys, sa mga gawaan. Tingnan nyo. Focus mo yung art ng mga bata. Ayan. Ang art ng mga anak ko. Dito na side naman, I love mom. And then, kita nyo guys. So, normally, dito talaga sila nagdo-drawing sa likod. Ayan, tingnan natin. Tingnan nyo guys. Dito. So, yan ang kanilang ginagawa sa room nila. And then, itong cabinet, separate ko to siya binili. Okay naman siya. Okay naman yung size niya. Good enough lang para kay Chico tsaka kay Calpi. But, I really do discourage na mga ganito. Ayoko yung mga ganyan. Naglalagay ng gamit sa taas. Kasi, tinitirahan niya ng alikabok at tsaka lamok. So, normally, hindi ko pinapagawa. Pag nakita kong ganyan, pinapatanggal ko. Nilalagay namin dun sa likod talaga. Okay, so dito tayo sa may toilet. Dito na lang sa toilet ko. So, meron 2 toilet. Isang toilet para sa mga bata at bisita. Then, second toilet. Ayan. Pasok kayo, guys. I welcome you sa aking kwarta. Kwarto na may kwarta. Na nahulog ng 5,000 Ugandan shillings. 50 pesos. Okay. So, sa toilet, guys, marami akong hindi nagustuhan actually. Pasok kayo. Hindi naman makalat Okay lang. So, ang toilet natin is shower room. Then, dito na side is yung aking toilet talaga. Then, shelf, salamin, sink.
Very basic. Direct to the point. Ayan, meron nakasulat dyan. Ayokong burahin. Gawa yan ni Kahil eh. Oh, I love you, mama. Si Kahil ang may gawa niyan, guys. So, minsan naiinis ako sa mga anak ko. Pero, you know, I mean, it's not going to be the same every time. So, sabi ko, yaan ko na lang yan dyan. Kasi it makes me smile every time nakikita ko yan. So, what are the things that I did not like sa toilet? Eto, number 1, pinaka-ayoko. Ilang beses na akong nasabit dito, guys. Nagkaroon na ako ng bunog sa kamay ko, sa arms ko, dahil dito lagi akong nababangga. So, I wanted to remove this one. Papalit natin dito sa gilid. Okay? Another na hindi ko nagustuhan, eto. Ayoko yung mga ganito, guys. Tingnan nyo. Bakit ganyan? Oh. So, gusto kong ipatanggal din to. And then, gusto ko magpalagay dito ng cabinet, mini cabinet sa baba. Tingnan nyo, naglagay ako ng basket. Diyan ko tinambak lahat yung mga gamit ko na personal. Kasi natatakot ako dito eh, baka mahulog. Tapos kunyari anak ko yung nagto-toilet. Si Chico mahilig dito mag-toilet. Tapos biglang nahulog. Ang daming pwedeng mangyari, kaya ayoko yung mga ganito eh. Hazard. Ayan. Salamin, very basic lang. Gripo, very basic lang. Wala naman masyado talaga guys, no? Ang importante lang hindi nadudulas yung mga bata. So, excuse me if you think this is not clean. I know I have not cleaned very well pa this week. But, I'm just trying to show you guys the raw and unfiltered klase ng bahay ko after almost 2 years. Next is my bedroom. Wag na yung cabinet. Tapa ng cabinet. So, etong cabinet, separate din to siya. Kasali to sa interior design. Okay naman siya, guys. Maingay lang. Pero gusto ko kasi sliding door eh. Ayoko yung door na ganito sa cabinet kasi nagtitake ng space. But the color is also good. Maraming nag-appreciate sa inyo ng kulay at ng decoration natin dito sa ating kwarto. Tingnan nyo to, guys. For me personally, hindi ko siya first choice sa decoration, pero hinayaan ko kasi yung interior designer. And they chose this. Marami naman nag-appreciate sa inyo. Maraming salamat po. The kulay, I believe parang hinalong gray, sage green or something. And then, cortina is a block curtain. So, kapag ka umaga na, madilim pa din. Pero hindi ako takaw tulog, guys. Alas 5 gising na po ako talaga. At nagre-reflect na ako ng buhay ko. I sit outside sometimes. I enjoy the quiet moment. Alas 5, 5:30, yan ang oras ng gising natin. And my bed is a queen size bed. Gusto ko nga ipadoble talaga to eh. Double queen. Kasi yung mga anak ko guys, lagi pong natulog dito talaga. Pagkagising ko, binabawalan ko sila kasi gusto ko silang matrain. Pero, pagtulog na ako, guys, lumilipat sila alas 2, alas 3 ng umaga sa kwarto. Kaya minsan, meron akong mattress protector. Kasi, alam nyo na, meron mga aksidente si Chico nyo, naihi pa din yan. Ayoko naman siya lagyan ng ng tawag nito, diaper. So, etong bed ko, guys, pull out din to. Meron siyang storage sa baba. Ayun. Ayan, may storage po yan sa baba. Diyan ko nilalagay yung extra bed sheets. But that's how it looks. This one ang pinakawalang kwenta na gamit sa kwarto ko kasi wala akong saksakan dito na side. So, for decoration purposes lang muna siya. I don't like drawers sa bedroom. Ayoko yung mga drawer kasi nasasanay ako magtambak sa loob ng drawer. Kaya, siguro mas gusto ko siya kapag lang siya guys, stable lang na maliit. Pero okay lang, andyan na yan and let's just use, make the best of it. Then, meron akong tambak dito, 1, 2, 3, 4 na tambak. Mga damit ko to at damit ni Mayumi na kailangan kong isegregate at I never found time pa. So, nandyan siya lahat, guys. Ayan. So, next time na lang yan pag nakabakante tayo. But, that's how it is. Dito sa loob, yung pinto natin, madumi. Madumi ba? Ayan. Ito ang ni Mayumi. Kanyang collection ng kanyang mga ribbon. Ayan. So, tingnan nyo to guys. Oh, madumi na siya. Sabi ko nga,
Siguro magpipintura ng ng bahay 3 years. Tulog ba naman yun? Saan si Calvi? 3, ayan madumi. Kailangan na siyang i-repaint siguro or linisan na lang. Ayan. So, let's go dito. Saan si Calvi? Calvi? Change ka clothes and then unpack your bag. Ha? Okay. Dito tayo, guys. Okay, dito tayo sa gilid. Ayan. So, dito guys, ito yung extension namin na kusina. Pina-extend ko yung kusina kasi dito na magluluto sa labas. Marami akong mali dito guys sa extension kasi ako lang nagplano-plano nito. Hinayaan ko lang yung magpanday. Pero sa likod na space ng bahay, 150 SQM yung total lot measurement. Ganito. Mag-lunch na tayo. No snack. Eat ka muna lunch. No snack for you. No. Eat proper food, Chico. This is not snack time. Okay, fruits. Fruits is okay. Proper food muna bago mag-snack. So, ganito siya ka. Gang slice ka prutas, lagay mo sa table. Sige na, for lunch. Ganito lang kalapad yung kusina. Isa, 1 meter, 2 meter, parang 2 meter and a half yung lapad niya. So, dito ako nagkamali kasi nag-DIY lang kami ng closet. May maraming palpak. Ang problema, pag nagpa-interior design ka, mahal. Pag nagpagawa ka ng DIY, kasi hindi mo kilala yung gagawa, may mga palpak. So, may mga maling nagawa dito sa cabinet. Maraming kailangan ipaulit. May mga nagsabi, ma'am, palagyan mo kaya ng cabinet sa taas. Ayoko. Ayoko yung cabinet sa taas. Nakaka-anxiety. Kasi marami akong pwedeng itambak. Hindi naman ako pala tambak talaga ng gamit. So, enough na sa akin yung sa baba. Space for pagkain, space for kaldero, space for plato, space for gas. Yun. And then, dito kami nagluluto palagi. Kaya nakikita nyo ako dito nagluluto talaga. Then, let's move. Dapat kasi sarado to siya. Yan. Let's move this way. Dito tayo. So, dito meron tayong ref. Ito gang paki-slice ako nito kasi, yung slice na parang lollipop. Wait lang guys ha. Ganito mag-slice ng. Kasi hindi pwede patagalin yung prutas. Okay. So, hugas tayo ng kamay. Ayan. Wag na muna mangga. Ang ang passion fruit. Ganyan mag-slice ng watermelon. Kasi pag nagtagal ang prutas sa ref, masisira. So, ganyan mag-slice ng watermelon. Kailangan natin tanggalin yung upper part. Wait lang guys. Ganyan. Okay. Ito wala na yan. So, pag kumuha yung bata, ganyan siya. Okay? Hindi pwede masayang lahat ng pagkain dahil pera po ang binibili natin dito sa mga pagkain, ha? Hindi po natin pinupulot ang pagkain sa kalsada. Kaya, wag natin patagalin sa ref. Pag nabuksan na yung watermelon, i-serve na talaga siya. Ayan. O, sige. Okay, sige pa. Ito pa. Tanggalin mo na yung dito lang sa may ha? Okay. So, dito tayo, guys. Itong saging. Kasi sayang. So, dito merong ref. Dito, ganito lang talaga siya, guys. Very basic lang. Wala na pala kaming tubig. Ay, meron pang isa. Okay. Tubig, basurahan, marumi na yung mga wall natin. So, kailangan na talaga nating i-check yan. Actually, itong kusina sa likod, itong extension namin, maraming problema. Merong tulo sa bubong. Ayusin natin, baka mamaya maano na naman tayo. May tulo ang bubong kapag umuulan. Hindi ko alam saan nagkamali yung panday. So, other than the tulo sa bubong, kailangan natin pa ng exhaust dito, no? Kasi sobrang, siya minsan kapag mainit yung panahon, kasi hindi naka-on yung exhaust natin na maliit,
mas maganda pag merong mas malaking exhaust. Para naman, you know, yan yung mga bagay na concern ko, pero wala kasi akong budget pa for that. Hindi siya priority. Okay? Hindi talaga siya priority. So, eto, madumi na yung ating wall. Kailangan naman malinisan dahan-dahan. Eto yung recent ko na binili, guys, na panglagay ng sapatos. So, gusto ko siya kasi it's very sleek. It is see-through. Nakikita agad yung sapatos, nabubuksan ng madali. Buy one, get one. Tong bili ko nito parang 300 pesos. Buy one, get one na siya dito sa may mall, malapit sa amin. And then this one, eto naman ay isang metal shelf na dinagdag ko lang later on para gawing tambakan ng mga gamit na hindi laging ginagamit. Basically, para siyang bodega in a shelf. Ganon. So, dito printer, mga hiking, camping, exercise gear, mga travel gear, mga tent, vacuum, lagayan ng isda, kiluhan, panglinis, basket namin, lagayan ulit ng malalaking isda, Christmas decorations, nandito lahat. And then, dito naman na side, laundry. May mga laundry na. And then, nag-DIY soap ako, guys. So, last time, shinare ko sa inyo na gumawa kami ng DIY soap. So, etong DIY soap natin na to, this is 30 liters. Wow! Bango! So, this is 30 liters. Lapitan nyo, guys. Ayan. So, 30 liters po ito na sabon. Ginawa namin kahapon. Kasi isa po talaga sa expenses na malaki sa buhay ko as nanay is etong mga panlinis, mga sabon, lalo na sabon panglaba. Kasi lagi nga marumi yung damit ng mga bata, lagi meron tayong laundry. So, eto yung ginawa namin kahapon. 30 liters kasi 1 liter ng sabon, nasa ano na siya, guys? 1 liter ng, so parang 300 pesos. So, 300 pesos times 30 liters, kapag binili mo yung mga branded na sabon, nasa 10,000 pesos yung mga gastos mo, or 9,000 if I'm not mistaken, ha, sa liquid detergent. Pero pag nag-DIY ka ng 30 liters, 1,000 pesos lang, meron ka ng 30 liters ng sabon. And ang bango niya, Sunrise. Tapos, guys, ang ginamit ko na tubig dito is mineral water. Kasi napansin ko kapag hindi mineral, pag umabot yung sabon ng ilang araw, mabaho. Siguro dahil sa tubig na hindi malinis. So, tinry ko, first time kong gumawa ng sabon na mineral yung gamit ko. Ginawa namin kahapon, 24 hours na ngayon, pwede nang gamitin. Wala nang problema, malalaban lahat. Pati yung mga dumi ng kapitbahay natin, nagsumagpalaba. Kasi marami tayong sabon. Hindi ko siya ipapasok sa benta-benta kasi alam ko naman pwede namang mag-DIY yung mga tao dito. But mga momshies, if you want to give attention sa inyong expenses budget, pwede nyong tingnan to as ano ninyo, alternative. Okay? So this one is another room. Ito is extension naman to siya. As you guys all know, dito din meron din akong kailangan ipabago. Hindi siya priority. It's a safe place to sleep and stay. Actually, yung mga bata, tumatambay din sila dito. Pero marami akong kailangan din i-address. Actually, ang pinaka-initial plan ko dito talaga is bedroom/playroom. So, lalagyan dapat siya ng shelf na merong mga konting toys, educational toys, tsaka books. Para kay Mayumi, Chico, Calbi, at Kahil kapag ka nandito sila sa bahay. And then, etong bed okay na to kasi minsan inaantok sila. Pwede silang matulog sa bed habang naglalaro. So, I would like to give attention to this one as well. Pero like I said, kailangan nating magtrabaho, kailangan ko magbenta, kailangan ko mag-triple work. Triple work? Saan ko pa ilalagay yung work na triple? But, this is how it looks, you guys. May kailangan tayong ipa-repaint. Kailangan na pa-repaint, kailangan natin maglinis, kailangan natin tanggalin yung lawa na umabot na po ng 2 taon, nilalawa na po yung kwarto. Kailangan natin siyang bigyan ng changes. Kasi I can picture out the children dito sa likod, no, na naglalaro, naglalaro ng mga blocks. Dito din sila, pag napagod sila, pwede na din silang makatulog dito. So I am quite excited. Nakita niyo yung takbo ni Chico? Again. Come here, super speed, go. And then another one. And, whoosh! Tawa kay Chico, guys. But anyway, that is how it looks.
Sa labas, next time na lang ko kayo itutour ulit doon. Pero nabigyan ko na kayo ng snip clip at idea kung ano yung itsura sa labas. But yeah, I am very proud and happy of how far we've come regarding dito sa bahay. We are happy to celebrate our second holiday season, our second Christmas, our second New Year dito sa bahay namin ng mga anak ko. And if you guys are asking, ang bahay na to ay nakapangalan kay Kuya Kahil. Dahil si Kuya Kahil ay marunong na pong pumirma, sa kanya ko na po pinangalan itong bahay na to. At alam po ni Kuya Kahil na itong bahay na to ay para sa kanilang magkakapatid. Aware na aware po yung anak ko. So, it gives me that motivation and it inspires me to wake up every morning, to work hard, to always, always try na hindi ako mapagod sa pagbebenta-benta kasi selling is one of my skill. Dahil lumaki akong nagbebenta talaga, nakita nyo naman yan. From Africa, from Uganda, to Philippines, to Thailand, lagi akong nagbebenta. So, I am quite positive sa bahay na to namin ng mga anak ko, and I'm very happy na it has protected us, it has sheltered us, it has given us good sleep in the night. Masaya ako at yung mga security guard dito sa subdivision ay talagang nakilala nila ako, mga anak ko, and they are also making sure that everyone in the subdivision is safe. Ayun, maraming salamat, and I'm happy kasi dito din ang mga kapatid ko minsan tutulog. Ayun, and yeah. I guess that's it, you guys. Nag-enjoy naman ako sa ating tour. Sana kayo din. If you have any questions about house, about dito sa General Santos City, if meron kayong mga tips, meron kayong nakita na pwede nyong ma-share sa akin, just comment them down below kasi excited din ako magbasa ng mga comment ninyo. Ayun. Maraming salamat, you guys. It's lunchtime for me and the children. Kami kakain muna and then ipapatulog ko na sila para makapag-recharge naman ng all. Ayun. Maraming salamat sa lahat ng positivity ninyo at pagmamahal. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta at pagsama sa kwento ng aking buhay simulat sa pool hanggang ngayon, you guys. Maraming salamat po. Much love, Princess Yiga, aka Tindera sa Africa.